Mga kalingap, suportahan natin ang Teacher N, isang kalingap reactor ng Kalingap Radyo Balitaan, Teacher N YouTube channel. Hi everyone, my love shout out. Once again, this is Teacher N and welcome back to my YouTube channel. So for today's video mga kalingap, ayun, gusto kong magbigay ng reaction dito sa kakaibang gagawin ni Dr. Love. Pero syempre, bago ang lahat, gusto ko po munang i-shout out si Kuya Val Santos Matubang, si Ate Edna Vlogs, Kalingap Rob, at lahat po kayo, mga kalingap, no? Mga charity vloggers, sponsors, reactors, mga solid viewers, supporters. Magandang hapon po sa inyong lahat. And ayun mga kalingap, nakakatuwa po itong sinabi ni Dr. Love. Kaya hindi ko po palalagpasin, hindi ito bigyan ng reaksyon. So syempre, pero nakakagulat din na marinig na, hala, kayang gawin ni Dr. Love yun? Kaya niyang gawin yun? Kaya nga sabi ko, talagang grabe. Grabe talaga yung pagmamahal ni Dr. Love sa EDSI or dito kay Viance. Kasi itong bagay na to kaya niyang gawin. Kayo, kaya niyo bang gawin? Itong plano ni Dr. Love. Kasi alam natin na itong si Viance ay napakagandang bata, 'di ba? Napakagandang bata. And hindi malayong mangyari or hindi imposible na marami ang magkakagusto dito. Kasi talagang napakaganda naman talaga ni Viance, sa totoo lang mga kalingap, no? So kung halimbawa may magkagusto dito and alam natin na mayroong EDSI, so kapag may nagkagusto dito kay Viance, syempre, ang tendency niyan, aagawin si Viance or sisirain ang EDSI, di ba? Kasi para maagaw niya at makuha ang kanyang gusto. Ang kanyang gusto ay itong si Viance, no? Kung halimbawa mayroong mga ganong klase ng mga senaryo na nangyayari. So itong plano ni Dr. Love, para lang maproteksyonan itong si Viance, abay, magtatayo ng kubo-kubo doon malapit sa kina Viance. Ganon ang gagawin ni Dr. Love. Alam natin na maganda na yung buhay na ni Dr. Love, maganda na yung bahay na tinitirahan niya, yung babahay na niya ng kanyang boss. Ayun, sabihin na lang natin kanyang boss, but I don't wanna mention the name. So syempre, kahit paano nasanay na din naman siya na medyo maalwan yung life. And then suddenly, yun nga, ibinawi sa kanila yung bahay. Pero alam naman natin, kapag hindi mo talaga pag-aari, babawiin talaga yan. Diba? Gano'n naman talaga eh. Sino ba naman ang nagmamay-ari ng isang bagay na pinahiram lang sa'yo? May babawiin talaga, kaya hindi naman yan sa'yo. So, kailangan niya ng may-ari. So, talagang, okay, given na yun. Pero itong gagawin ni Dr. Love, mga plano niya, para maproteksyonan itong EDSI, itong si Viance, para hindi maagaw ng iba. Kasi malay mo, may mga aali-aligid kay Viance na hindi alam ni Dr. Love. O, abay, mahirap na yun. So, babantayan ni Dr. Love itong si Viance. Grabe, ano? Nakakatuwa, ganun na ba dapat ang gawin ni Dr. Love? Bantayan na ba talaga niya ng bonggang-bonggang bantay para hindi maagaw ng iba? So, ang tanong ko, kung may plano na ganun si Dr. Love na babantayan niya itong si Vian kasi baka maagaw ng iba, sino kaya ang kinatatakutan ni Dr. Love na maaaring makaagaw dito kay Viance? Kasi kung alam niya na safe itong EDSI, itong si Vian, alam niya naman na safe, ay, harmless yung mga yan eh, hindi naman yan gagawa ng masama. Pero dahil sa ngayong mga nangyayari, maaaring hindi na siya titiwala na baka may ganung ang motibo, abay, babantayan na niya itong si Vian. Diba? Kasi, syempre nakakatakot eh. Baka nung mangyari dito sa EDSI, na alam naman natin na talagang pinupush natin na till the end, di ba sabi natin hanggang dulo EDSI, di ba? Pero kung mayroong mga tao na may balak na maitim para masira o sirain itong EDSI, abay, hindi papayag si Dr. Love. Talagang babantayan talaga niya. Diba? So, ano masasabi niyo dito mga sis? Tama ba na gawin ito ni Dr. Love o hindi tama? So, para sa akin, huwag na siya magtayo doon ng kubo-kubo, abay.
Hindi naman maganda, Dr. Love, 'di ba? So bakit parang gano'n? Bakit napunta ka sa, 'di ba, from the palace to a hat, nipa hat, 'di ba? Or a kubo, something like that. So, wag mo namang hayaang magmukha kang kawawa. Kasi alam mo naman natin na hindi ka naman talaga kawawa, di ba? Ito nga sabi na huwag kang kawaan. So, for me, I think, usapin mo na lang ng maayos itong mga mama ni Bian o papa ni Bian. Baka maaaring pansamantala mo nang maki-stay ka doon para mabantayan itong si Beyonce, di ba? Pero para sa akin, Dr. Lam, kung gusto mo talaga mabantayan si Beyonce, para sa akin, ang kailangang makausap mo ay yung mga tao na alam mo na maaaring sila yung, alam mo na, kaya nga naiisip mo na babantayan si Beyonce, maybe meron ka ng idea na meron may gustong magwakwak dito. Kasi bakit mo babantayan kung wala kang kinatatakutan, 'di ba? So, 'di ba ganun tayo? Kapag binabantayan mo yung isang tao, ibig sabihin meron kang kinatatakutan na baka merong umagaw dito. Pero kung kampante ka na wala namang mangyayari, wala namang aagaw dito, wala namang magwawakwak, wala namang sisira, so hindi mo mabantayan, 'di ba? So, nakakatuwa din itong si Dr. Love na may mga ganitong klase ng mga idea na natatakot siya na mawala itong EDSI. So, ganon ka-love ni Dr. Love itong si Beyonce. Ang kanyang plano na titira doon malapit sa kina Beyonce, natatayo siya ng kubo-kubo para lang magbantayan itong si Beyonce. Hindi po ganon kasimple. At magkakalayo pati sila ng kanyang asawang si Mrs. Love dahil si Mrs. Love ay doon matutulog sa bahay kung saan sila magre-rent. So, I think, Dr. Love, nakakatuwa din yung plano mo, pero wag mong hayaang magmukha kang kawawa sa paningin ng ibang tao. So, ayun, and alam naman natin na God will protect. Yan. Ang pinakamaganda dito sa lahat, prayer, magdasal na proteksyonan kung sino man yung mga taong may maitim na balak, na alam niyo na, yung mga ali-aligid dyan kay Vian, kasi may mga maitim na balak, ipagdasal na lang natin na sana hindi sila magtagumpay dahil itong si Beyonce ay talagang napakabait at napakabuting bata, lalo na itong pamilya ni na Beyonce na hindi po nila deserve, hindi po nila deserve na, alam niyo na, gawan at pag-isipan ng masama. Deserve po nila na mahalin. So, yun mga kalingap, yun po ang plano ni Dr. Love ay bantayan itong si Vian at saka ang EDSI. So, ayan, Dr. Love, sana ako ang wish ko lang kay Dr. Love, sana magkaroon na siya ng kanyang sariling bahay para kampante na sila ni Mrs. Love na walang magpapalaya sa kanila, yung comfortable ba kayo. So, yan, sana, madinig ng Panginoon yung dasal mo kasi ramdam ko yung iyak mo, Dr. Love, and feel ko na nagsasabi ka ng totoo. Kasi hindi po ganun kadaling umiyak, 'di ba? Makikita naman na iyak na hindi sincere, wala talaga nalabas ng luha. Pero dito kay Dr. Love, once na marinig mo siya, madadala ka talaga. Kasi once na may pinanood ka na pelikula, tapos pilit yung arte, pilit yung pag-iyak niya, arte-arte lang talaga. Alam mo na hindi sincere, wala ka mararamdaman sa puso mo. Pero yung iyak kasi ni Dr. Love doon sa unang vlog ni Kuya Val, maramdaman mo talaga na meron siyang galit, hinanakit, sama ng loob, 'di ba? Awa sa sarili, awa sa kanyang anak. Kasi nga 'di ba, nag-resign yung anak niya tapos ganun lang din ang mangyayari, na nagtiwala sila. Kaya naramdaman ko na sobrang disappointed si Dr. Love. Kaya niya siguro din nasabi yung mga bagay na gano'n. And then, binawi niya lang din sa second video na ini-upload ni Kuya Val. Kasi nga, na-realize niya din. Kaya ngayon ang maganda ay kapag very extreme yung emotions mo, you have to control yourself. Sobrang saya, sobrang galit, di ba? Sobrang lungkot. Lahat ng mga sobrang emotions na yan, we have to control ourselves. Kasi nga, minsan yung nasasabi natin ay hindi na po, kumbaga, hindi na tama. Dapat nasa good condition po ang ating mga mind kapag tayo po ay magsasabi ng mga kung anong dapat nating sabihin ng mga saloobin. Dapat yung state ng ating mind ay nasa normal na condition. Yon.
para maayos po tayo nakakapag-isip. So ako naunawaan ko si Dr. Love kung bakit nasabi ang ngayon, siguro dala ng sama ng loob, disappointed, galit, lungkot, at tawa na din sa sarili. So ganun pa man, ayun, ito na nga yung balak ni Dr. Love, plano niya na gagawin sa Beyonce and Kalingap Edo. So sana, ako ang wish ko lang talaga, Edsy, hanggang dulo. Wish ko lang. Pero kung halimbawa, hindi man paintulutan ng Panginoon, wala po tayo magagawa doon. Basta, Edsy hanggang dulo. Kaya, Dr. Love, go, go, go. Push mo yan. Huwag mong hayaang masira ng iba, maagaw ng iba. Si Bian kay Papa Eds. Okay guys, that's all. And this is Teacher N. Bye-bye and God bless.